Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Malugod ng pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalanin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may luturia ngayong Miyerkules, ikalawang linggo ng 40 araw ng paghahanda at dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang kapisahan po ng ating patrong si San Jose. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig, upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siyang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi niya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo." Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo, Panginoong Jesucristo,
Purihin ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong mahal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po. Sino po ang mga taga-gagalangin? Taas po ang kamay ng mga taga-gagalangin. Sa iba po, maligayang pagdating sa tahanan ni San Jose. At dito po sa mga taga-gagalangin, sana naman magpakain kayo mamaya. Di ba pag piyesta, nagpapakain, dahil yan ay isang tanda ng ating pagpapasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap sa tulong ng ating patron na si San Jose. So hindi lang tayo basta lapit ng lapit kay San Jose, dasal tayo ng dasal kay San Jose, tapos nasasagot naman, binagkakaloob naman sa tulong ni San Jose, bakit ang kuripot ninyo? Pakain kayo sa mga kapitbahay ninyo mamaya, ha? Kasi dito sa ating parokya, dito sa Gagalangin, hindi nasanay yung mga tao na magdiwang sa mismong araw ng kapistahan ni San Jose. No? Ito, yung ating patron. Nasanay sila na tuwing 3 linggo ng Mayo, doon nagsiselebrate. Doon nagkakainan, naghahandaan, nagpa-party-party. So, hindi naman natin po inaalis yun. No? Pero sana sa mismong araw din, maramdaman natin at iparamdam natin sa mga tao na napakalaking bagay, napakalaking tulong ng presensya ni San Jose. No? Na siyang patuloy na nagtatanggol sa bawat
pamilya. Kaya ngayon, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isa sa mga kwento ng mag-asawang si Maria at si San Jose. Medyo nawawala na kasi itong bagay na ito, no? Yung sabi kasi sa unang bahagi, taon-taon tuwing pista, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Dahil yun yung para bang prescribe para sa kanila. Pero sa konteksto din, kung uunawain natin mabuti, walang say ang mga kababaihan. Kung ano ang paniniwala, kung ano ang pananampalataya ng tatay, ng ama ng tahanan, yun ang pananampalataya ng buong pamilya. So, marahil, si Jose, sabi nga po, si Jose ay tapat na lingkod din ng Panginoon. Hindi siya mayaman, kaya nga karpentero ang kanyang hanap buhay, simpleng tao, pero tapat siya sa kanyang pananampalataya. So, taon-taon, si Jose ang nagdadala sa kanyang mag-ina doon sa templo, doon sa Jerusalem. So, bakit ko ina-assume? Kasi si Jesus, nung siya ay 12 taong gulang na, nagpaiwan sa templo, sanay na siya doon sa templo, sanay siya doon sa lugar. Kaya nagpaiwan si Jesus. Na inaakala naman ng dalawa, ni Maria at ni Jose, nawawala si Jesus. Pero dito maganda po kasi yung halimbawa nitong dalawa, na nung nalaman nila na wala si Jesus, ang kanilang anak sa isa't isa, hindi sila nagsisihan. Hindi sila nagbatuhan ng, anak mo yan bakit hindi mo binantayan? Kundi, sabay nilang hinanap, sabay nilang binalikan kung saan nila nawaglit sa kanilang paningin si Jesus. At malaking bagay yun, Malaking bagay yun para sa mga mag-asawa, lalong-lalo na po sa mga tatay o asawa, na dapat siya ang mangunguna, siya ang dapat na kakitaan ng pananampalataya. Hindi lang kayo basta sa mga tatay na naririto, maging sa mga online, hindi lang kayo tatay para mag-provide ng pangangailangan ng inyong pamilya. Pinakamahalagang kailangan ninyong i-provide pananampalataya sa Diyos, katapatan sa Diyos. Hindi pwedeng dahil, lalaki ako. Minsan yung mga tatay, pag sinabing lalaki, medyo awkward para sa kanila ang mag-sign of the cross, ang lumuhod, ang magrosaryo, ang magsimba. Kung alam niyo lang yung napakalaking epekto sa isang pamilya na mismong ang tatay ang nagyayaya na magsimba ang pamilya. Yung hindi ka papayag, yung bang yung tamang higpit mo, ipinapakita dito na kailangan, dapat tayong magsimba. Magagalit ka at pagagalitan mo ang iyong mga anak kung hindi sila babangon at sasama sa iyo na magdasal o magsimba. Kung alam nyo lang, yung epekto niyan, sa umpisa, siyempre, mga bata, medyo matigas ang ulo, aayaw-ayaw pa yan, pero kung madidisiplina sa tamang paraan, hindi sa pangbubulyaw, hindi sa pagmumura, hindi sa pambubugbog o pagbibitaw ng mga masasakit na salita, kundi sa tamang pag-anyaya na ipinapakita sa mabuting gawa. Kaya nawa, minsan, napapansin natin ngayon, karamihan, mga kababaihan ang pumupuno ng simbahan. Nasaan ba yung mga asawa ninyo? Pinatay na? Baga kasi namamatay yung mga kalalakihan, Yung mga tatay ang unang namamatay. Katulad ni San Jose, na unang nawala
Kaya meron tayong imahen dito ng La Muerte, no? Sa mga hindi po nakakaalam o hindi masyadong aware, ang imahen pong naririto, kasi nung una kong dating dito, sabi ko, nung namatay ba si Jesus, nandun si Jose? Yung pala si Jesus pala yung nandun doon. So, ito yung tagpo na kung saan ay, no, nung namatay si Jose, nandun pa si Jesus, nandun si Maria, no? At yan po yung imahe na yan. Ito yung tawag nating La Muerte, no, yung kamatayan ni San Jose. Pero nawa, no, hindi ko naman pinagdarasal na ngayon na, no. Pero nawa, sa lahat ng mga tatay, bago man ninyo iwan ang inyong mga pamilya, sana po ay talagang naipundar ninyo ang pinakamahalagang kailangan nila, yung pananampalataya na nagpapatatag sa kanila. Mawala man kayo sa mundong ito, magiging matatag ang iyong pamilya. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko pong tawagin at anyayahan ng mga tatay na naririto para sa espesyal na panalangin para po sa inyo. Pwede pong pumunta sa unahan. Panalangin at pagbabasbas para sa mga ama at asawa. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ni San Jose, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, isang huwaran na tagapag-alaga, kami lumalapit sa iyo upang humiling ng iyong gabay at pagbabasbas para sa lahat ng mga ama at asawa. Pinagdarasal namin ang mga ama at asawa na narito ngayon na sila ay magpatuloy na magsilbing mabuting modelo ng pananampalataya, pagmamahal at sakripisyo. Naway sila'y palakasin ng iyong banal na tulong upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga tagapag-alaga at tagapagtanggol ng kanilang mga anak at asawa. Sa tulong ni San Jose, magpatuloy nawa kayong maging gabay at tagapagtanggol at maging tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga pamilya. Naway mapuno kayo ng karunungan at pasensya sa bawat takbang ng inyong buhay. Inilalapit namin ang lahat ng mga ama sa iyong mga palad. Ipinagpapasalamat namin ang kanilang mga sakripisyo at inihiling namin ang iyong patnubay at pagpapala sa kanilang buhay. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Pintakasing San Jose, Panalangin mo kami. palakpakan natin ang mga ama at asawa na narito. Salamat po sa inyong pagdalo sa misa. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Maaari po kayong pumunta sa likuran para sa pahalik. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga ama at asawa, lalong-lalo na yung mga nag-i-struggle sa kanila pong pagiging ama at asawa.